Binihisan niya lahat yung 8 anak ni Bukaykay. Talagang dahan-dahan pa niyang hinahawakan. Hindi ko mapigilang amuyin yung mga hininga nila. Aalis na si Mama at biglang nagbabay si Mika. Kakagising ko lang nito at pagbukas ko ng pinto, ang unang bumungad sa akin etong si Mika. Pagkakita niya agad sa nanay niya, ngiti agad siya. Napuyat kami kagabi dahil medyo nag-ingay yung mga anak ni Bukaykay. Asas ayaw na nila magpainit at magpalagay ng ilaw. Nagtataka pa kami kagabi kung bakit sila umiiyak. Tapos yung sinubukan naming alisin yung ilaw, sas na nahimik na. Kaya lang naman namin sila nilalagyan ng ilaw para hindi sila lamigin. Ako lang ba yung ganito na gustong-gustong amoyin yung mga hininga nila dahil sobrang bango? Hindi ko mapigilan ng sarili ko kakaamoy. Hindi pa nakikita ni Bukoy ko yung mga anak niya dahil nagagalit yung nanay kapag may pumapasok dito sa kwarto. Protective yung nanay na kapag hindi niya masyadong kilala yung pumapasok sa kwarto ay tumaripas ka na ng takbo. Kaming tatlo lang ni Mika, ni Boricok at ako ang nakahawak ng mga anak niya. Napansin namin na hindi niya ginalaw yung pagkain na binigay namin sa kanya. Kailangan niya yun dahil wala yung anak niya. Buti na lang hindi na namin kailangan bumili ng karne. Dahil itong saucy wet food at steamy meat ng Dusi pure karne. Diba? Tignan nyo, tsaka niya lang ulit ginalaw. Ang daming pinaglumaan ng medyas ni Mika kaya ginawa naming damit sa kanila. Hindi ko alam kung saan lupalop ako pumunta pero wala ako dyan at silang dalawa lang ang nagbihis sa mga anak ni Bukaykay. Dito ko napansin na alam niya talaga ng mga babies to dahil dahan-dahan niya lang hinahawakan. Etong dalawang little corgi nga ay pareho babae. Nagbasa ako sa comment section ng mga sinadjust yung pangalan at meron na akong iilan na napili. Kaya naman baka may humabol pa na magsasuggest ng pangalan para sa 8 anak nila Bukaykay. Habang binibihisan ni Boricok yung isang puppy, kinuha ni Mika yung medyas para siya naman ang magbibihis dun sa isa. Dito namin nakita kung gaano niya iniingatan yung mga babies. Gusto niya siya magsusuot ng mga damit sa anak ni Bukaykay. 9 months old pa lang siya pero parang alam niya na mag-alaga ng mga puppies. Dalawa pa lang yung nabibihisan pero tuwan-tuwa na agad siya. Simula nung nilagay namin yung damit sa kanila, ang himbing ng tulog. 7:00 na nga ng gabi nito at uuwi na nga si Mama. Nagulat kami dito nung bigla siya nagbabay kay Mama. Hindi namin mapigilang matuwa dito dahil may mga bagay siya natututunan. Inaantay ko na lang talaga na magsabi siya ng Mama. Kay puro dada ang sinasabi niya. Eto na naman ako, inaamoy ko na naman ang mga hininga nila. Hindi ko alam kung hanggang kailan kayang suplayan ni Bukaykay ng gatas sa etong mga anak niya dahil 8 ba naman. Kaya naman kung maihabol pa kayong pangalan, sabihin nyo na. Grabe, first time to na nagkaroon kami ng 8 puppies. Ngayon tuloy hindi makapasok ng kwarto sila Kimpoy dahil ayaw ni Bukaykay na may ibang pumapasok sa kwarto. Gusto sana nilang silipin pero wala talaga, ayaw talaga ng nanay. Sabi ko nga sa inyo, walang nakakapasok ng kwarto kung hindi kaming 3 lang. Dahil kapag hindi kanya kilala, tumaripas ka na. Masyado siyang protective sa mga anak niya kaya ang ginawa namin, nilabas muna namin siya at ipinasok namin dito sila Kiray. Kasi nung isang araw pa to nag-iingay sila Kiray dahil gustong makita yung mga babies. Ang tawag nga sa mga breed nila ay corgis. Hindi na namin sila nilagyan ng ilaw kaya naiinita na sila. Yung tatay nila na si Bukoykoy, hindi pa rin sila nakikita hanggang ngayon. Madaling araw na nito pero gising na gising pa rin ako. Kasi kailangan kong bantayan dahil baka mahigaan niya yung iba. Konti na lang yan, makumatos na talaga ako sa puyat. Pagkatapos niya magpainom ng gatas sa mga anak niya, bibigyan ulit namin siya nito.